So PSEI mid-year rebalancing 2025 has concluded. Ang tanong, who are the winners and losers? So first, ito yung index natin. So nag-correct siya sa ngayon. Every time na gumagawa ng rebalancing, mas madami talaga madalas nagbebenta, no? And kapag nagbebenta, minsan napapasobra yung napapasobra yung benta. Ngayon, di siya gaano nag-correct actually compared to nung January. I think kasi ang natanggal si Bloom. And ang pinalitan or ang pumalit si Plus. Para saan mas attractive talaga si Plus sa ngayon, no? Despite all of these news kay Plus in terms of fundamentals ngayon, di hamak na mas attractive talaga si Plus compared kay Bloom. So, na-sell down si Bloom na hindi maganda yung kanyang second quarter. So, I think possible pa tong i-sell down di ba? Especially kung pangit ulit yung kanyang third quarter. Meanwhile, si Plus, medyo pinitik siya ng konti kanina. So, maraming nagtatanong sa akin lagi, ano daw yung price ni Plus kapag or after siya ma-include. Walang makapagsasabi nun kasi ang price action is being determined by buyers and seller, di ba? So mas madaming buyer kaysa seller, edi mas malaki yung potential na itataas niya. Ngayon, if it's the opposite, pwede siyang bumagsak. So in the case of Plus, despite very cheap siya ngayon, so in-include siya sa PSEI, hindi na ganun tumalon yung price niya kasi I think there are a lot of sellers na nag-aabang, no? Maybe because these sellers naniniwala sila that these regulations na gagawin kay Plus, kahit hindi total ban, no, all of these regulations na gagawin sa kanya will greatly impact its core business, therefore impacting its future growth potential. Ngayon, sa mga nag-aabang na potentially bumalik siya sa 60, kung ako lang feeling ko mahirap or malabo na yon. Kasi nga, nandiyan na yung bad sentiment di ba? Mahirapan na siyang i-project na year over year, mag-grow siya ng mag-grow. Considering, mainit siya ngayon sa mata. Gusto lahat ng striktong regulation, ibigay dyan. Lalo na't nakikita nila to na parang hindi rin maganda na nakikita siya na nagre-report ng matatas na profit kasi kapag nag-report siya ng nagdodoble yung profit niya, parang kapag hinedline mo yon, ano yung iisipin, di ba? Isipin ng mga tao, dumadami yung sugarol. Kapag dumadami yung sugarol, potentially may mga nasisirang pamilya. Yun yung isipin nila Kaya nga parang mas maganda pa pag nag-report si Plus, wag na nilang gawan ng press release. So na-include na siya sa PSEI and I think di siya binigyan ng premium, no? So assuming madodoble niya yung niya ngayon, 16.8, 117 divided by 16.8, so 7, no? And baka mahirapan na siyang mabigyan ng premium because of that bad sentiment na sunod-sunod na regulation. Is okay lang, wala naman hawak kay Plus. Okay? In fact, mas favorable sa akin kung lumagapak to and maybe pag masyadong naging negative yung tao rito, baka doon ako pwedeng pumasok, di ba? And in my Patreon, minsan nag-share ako rito ng mga personal investing lesson na na-experience or na-observe ko, and one of those investing lesson na na-share ko yung kay Plus, di ba? Na yung pag-collapse ni Plus is a lesson that retail investors should always diversify. While yes, there are retail investors out there na nagpro-promote ng concentrated investing, maybe because malaki yung tiwala nila sa nilang sarili, no? Malaki yung believe nila sa nilang sarili.
Pero para sa akin, risk and uncertainty is a real thing, no? It's something na hindi mo kayang i-factor in sa lahat ng analysis mo. It is something na bigla-bigla na lang mag-appear, and once na nag-appear and hindi ka ready, di ba? Kawawa ka. Kaya ako, I will never ever promote concentrated investing. Anyways, if you want exclusive investing contents, stock analysis, as well as discussion of my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So, bukod kay Plus, gusto kong silipin si RCR kasi ito yung inasam-asam nila na pumasok. And surprisingly, uy! No? So, pinitik pa rin siya. Pero, relative to other REITs, I think, kaya to kay eventually A-rate, no? Kasi nga si RCR ngayon is heavily promoted siya ng mga analyst. Pag may mga nakita kong discussion ng mga broker, laging RCR yung bukang bibig. Dumating sa point to natin trade siya parang less than parang less than 3% dividend yield or around 3%. And then eventually nag-correct siya hanggang sa medyo lumapit yung yung yield niya to some of the REITs out there. So sa ngayon, ang current market cap ni Plus is 117. I think similar siya kay A-REIT, no? Around rin. Ayan no, medyo mas mataas si A-REIT. So ibig sabihin, parang lang din siguro allocation niyan ngayon, no? Ito kasi hindi pa to updated eh. Pero I think ang allocation niya siguro sa PSEI is around rin, no? Mga 1% something, mga 1.2, 1.3. And kanina may mga additional blue chips pa na nabawasan, no? Natapyasan ng value. Maybe those are some of the funds na humabol na nag-rotate para ibigay nila kay Plus. Ngayon, tapos na yung rebalancing, I think pwede na sigurong vision na yan, no? Pwede na sigurong pitikin tong yung index na to eh. So back to normal na siguro ulit. And sakto tapos na yung earnings season. So I think yung mga nag-grow talaga ng second quarter or yung kanilang first half, baka pwede nang i-buy up ulit yan, di ba? In the coming months, sakto papasok na tayo sa bear month. Di ba? Normally, pag mga bear month, may mga dyan eh. Christmas rally eh, mga ganyan, no? Mga ganyan, no? Mga September, ganyan, October, joke pala. Last year pala, nag-collapse. Well, actually, matagal ng matagal ng ito bear month, no? Pinitek. Ito bear month, pinitek. Except nung September. Pero, so parang nangyari alternating, no? So last year, bear month, lumagapak, no? From October. Baka this year na yun, no? Baka eto na yun. So, matagal na nag-aantay kay PSEI. Kasi year to date talagang hindi pa rin talaga maganda performance niya eh. Hindi siya makakuha ng momentum. Habang yung mga iba nating mga neighboring ASEAN index, parang maganda naman yung takbo nila. Pero syempre ang sentiment, lang yan eh, in the short term, I think as long as you're buying all the right opportunities, ganyan, I think yung long-term value potential or value creation na mga gawa ng portfolio mo is naging pa rin siya, attractive. Noon. So tapos na yung rebalancing and tapos na yung earning season. And based on my own personal opinion, I think maganda yung growth ng maraming companies. They're still growing better than last year. Kaya moving forward, I expect I think ba karoon to ng rally papuntang December. Ang tanong, during this months na very weak ang PSEI, no? May, June, July, August. Bumili ka ba? Diba? Sumalo ka ba? Kapag nag-rally ang PSEI,
makakasabay ka, di ba? Yan yung tanong doon. Or, kasama ka na ulit sa mga nagbenta and therefore, di ba, puro bash lang yun yung ginagawa mo sa PSEI. Every time na kakaroon ng topic sa internet about Philippine stock market. Na ako, I still have no reason to bash PSEI. I'm still pretty much doing well this year and my investments are still growing. Kasi ako, I constantly search for opportunities in the market, whether it's up or down or sideways. If you want more of my investing contents, check the pinned comment.